si Mayor Ab ng Makati. Magandang morning, Mayor! Teka, i-unmute mo. Wala bang audio? Meron na. Yan. Oh. Magandang morning. Good morning, Mayor. Kumusta kayo, Mayor? Morning. Opo. Nakalimutan ko nga yung init na ulo ko eh. Birthday pala kasi ni Jerry. Dapat bad trip ako today. Oo nga, at least Chill lang. nakalimutan nyo na at alam nyo, nung mapanood namin yung video ninyo, nalungkot din. Ipinlay natin dito kahapon eh. Pinlay ho namin dito. Nangilid ang luha namin dahil ramdam namin yung inyong damdamin, Mayor. Mas malala pa nga nang nalaman ko kahapon eh. Parang ano nga tayo, bipolar. Alam mo yun? Naiiyak, nagagalit, naiiyak, nagagalit. Bakit? Kasi ang sabi ng Taguig, sila daw may-ari ng base daw sa Supreme Court decision, sila po ang may-ari hindi ho natin sinasabi na territory lang. Kasi pagkakaalam ko, territory lang ang pinag-uusapan natin eh. Ngayon, ang sinasabi nila, sila daw may-ari. So, short of saying na, ang sinasabi nila, kahit may titulo kami ng lupa, sila may-ari. Yun ang posisyon ng Taguig. Ay, biro mo, para mong sinabi, so yung ospital ko, kailangan ko na isara kasi ikaw may-ari. Actually, Kailangan ko na sara yung university ko kasi ikaw pala may-ari. Yun ang parang nawindang ako kahapon na yun ang posisyon pala ng Taguig. Hindi ako na-inform. Kahapon no, Mayor, pinapuntahan namin sa reporter yung lugar. May mga nakausap na mga residente doon. Marami nagulat at nag-aalala sa magiging sitwasyon nila. Sabi, mayroon pang mga nagsabi, baka naman hindi pa final yan. Baka may paraan pa dyan. Baka pwedeng padaanin natin sa plebisito. May ganun pa. Sabi ho ng isa sumigaw ng ganun. Ano po ba ang sinasabi natin, ano po ba tapos na talaga? sa korte. Tapos na. Tapos na sa korte. Kumbaga sa Supreme Court, sabi na ng Supreme Court, Taguig yan. Yun ang sinasabi ng Supreme Court. Ngayon, kung may ibang paraan, marami namang bang paraan na hindi naman part ng sa labas ng korte, di ba? So may plebisito, may marami pang pwedeng gawin, di ba? Pero hindi yan mangyayari ngayon, hindi yan mangyayari bukas. Di ba? So ibig sabihin, magkakaroon ng pagbabago dun sa lugar. Kung magkaroon man ng plebisito, hindi pa yan mangyayari ngayong taon. Hindi rin yan siguro mangyayari next year, di ba? So magtitiis tayo at magtitimpi tayo habang nag-aantay tayo. At kung mananalo tayo sa plebisito, depende pa rin yun, di ba? Teka po muna, ano po ang magiging basis ng plebisito? Kayo po ay nakakaintindi naman ng husto sa batas. Well, yung ang mangyayari kasi dyan, pagdating sa plebisito, buong Makati at buong Taguig ang kailangan magbumoto. Diba? In fact, depende pa nga yan sa tenor ng bill o batas na kailangan pang dumaan sa proseso sa Kongreso for a plebiscite, diba? So, depende pa nga yan sa pagkakasulat di ba? Ang pagbobotohan lang ba ay BGC? Ang pagbobotohan lang ba ay yung EMBO? Ang pagbobotohan ay yung kabuuan ng desisyon ng Supreme Court. Di ba? So, at the end of the day, ang boboto dyan ay Makati at saka Taguig. And dapat rin siguro hindi natin kalimutan na kahit ang Pateros ay naghahabol dyan sa lugar na yan. So, dapat pa pati ang Pateros kasama sa plebisito. At kailangan din bang i-recognize yung claim ng Pateros dyan sa lugar na yan. Opo. So nabanggit ninyo na ang isang recourse ng mga tao ay Kongreso. So yung po bang kinatawan ng Makati, sino man sa mga kinatawan ng Makati ay willing mag-file ng bill para po sa particular objective? Madali naman mag-file ng bill. Ang tanong dyan ay willing ba ang Taguig? Ay di bakbakan na naman sa loob ng Kongreso yan, di ba? So, at willing ba ang Senado? Tatandaan ninyo, dalawa yung senator na nandoon sa loob ng Senado. Papayag ba ang Taguig na magkaroon ng plebisito knowing na pwede silang matalo sa plebisito? Di ba parang mo dun is
panalo na ang Taguig eh. Panalo na ang Taguig sa Supreme Court. Mm-mm. Willing pa silang magkaroon ng plebisito, ano na sila? Nakalamang na. Diba? Mm-mm. So medyo dehado tayo pasala pagdating sa Senado. Mm-mm. Dahil wala tayong, I don't think may dalawa doon na obviously hindi kampi sa atin, diba? Mm-mm. So mahirap na Hindi, proseso. total po ay mahirap at mahabang proseso pa yung legislation. Now that the Supreme Court has spoken, ito po final and executory po ito. Ano mangyayari? What will happen next para po sa mga mamamayan na sakop po ng contested area po na yan? Ito ang nakakapagtaka kasi ang tamang proseso ay pagkatapos magkaroon ng desisyon. In fact, yun nga ang sinasabi ng Supreme Court. Ibababa ko na records, pupunta na tayo sa RTC kung saan siya pinagmulaan ng kaso at magkakaroon ng writ of execution. Mm-mm. Yung writ of execution, kasi ang judgment, ang decision, kailangan may writ of execution yan. Mm-mm. Kung wala kang writ of execution, hindi siya enforceable. So, nagtataka kami sa Taguig, bakit ipinipilit nila mag-transition na nang wala pa silang writ of execution. Nagtataka kami, bakit nahihirapan ba silang kumuha ng writ of execution, yung RTC ay RTC ng Taguig. Hindi ba, kasi ang writ of execution, parang ganito yan kunyari, nanalo ka sa kaso na ejectment, kunyari. Pupunta ka sa court, kukuha kang writ of execution, ang sheriff ang mag-implement. Diba? So in the case of Makati and Taguig, it will be the ILG who will execute. Ayun. Pero kung wala kang writ of execution, meaning, eto ang gagawin natin. Yung mga ito na nga lang sabi ko nga, yung mga nasa kulungan ng Makati City Jail, ay dapat ba ngayon ilipat ko na sa kanila? Kasi yung mga bilanggo na nandun sa mga kaso doon sa lugar na yon ay dapat punin na nila, di ba? Yung sinasabi ba nila na hindi kailangan mag-antay kasi ang posisyon po ng Taguig, hindi namin kailangan ng writ of execution. Okay. So kasi ang writ of execution is your plan, your implementation plan ililipat na namin yung mga nakakulong, ililipat na namin yung court. Ito na yung ospital, yung health services, yung education, di ba? Ganun ang transition Yun ang ibig sabihin na merong legal transition. Opo. Okay, Mayor, meantime walang malinaw tungkol sa execution at hindi pa pumapasok wala pa ang DILG, hindi pa umaksyon Wala pa. Habang wala pa. Wala, kasi nga, ang DILG hinahanap din yung writ of execution. Yung writ of execution. Execute ko. Opo. Wala naman kayong writ. Pero Mayor, total kayo ay admittedly ay tinatanggap nyo na may final decision ang Supreme Court. Yes. Hindi ba uubra na magkaroon ng peaceful transition dito at in the event na maglabas na ng writ of execution para maging maayos na. Yun naman ang point dun sa writ of execution Para maging peaceful yung transition. Para maging orderly ang transition. Diba? Kagaya niyan. Ang sinasabi ng Taguig, sila may-ari lahat ng eskwelahan ko. Ang gusto nila, kukunin, pati gamit ko kukunin na nila, hindi nila ako babayaran. Meron po ba silang meron silang statement na ganon? Ganon po ang pagkakasabi sa akin kahapon. Nang nino? Na papasok na sila sa eskwelahan at kukunin na nila at sila na mapapatakbo ng eskwelahan. Pero have you communicated formally, officially? That was based on our meeting yesterday with DepEd. Papasok na sila sa eskwelahan namin at kami parang wala. Hindi nyo kami babayaran. Wala kaming compensation kahit man lang dun sa ilang bilyon na ginastos namin dun sa 14 namin na eskwelahan. Opo. Yung kagamitan namin kukunin nyo na. Hindi nyo kami babayaran para dun sa gamit. Pwede naman kayo mag-demand doon na Mayor, di ba? Ang problema, ang sinasabi na, ay para sa kapakanan ng mga estudyante to. Kailangan na natin yan. So parang dating, ako pa pala kontrabida. Sorry naman. Okay. Mayor, doon na lang sa mga iba pang mga benefits na natatanggap ng mga Makati Sens na nandyan sa lugar na
sa contested area na yan. Nangangahulugan ho ba na as we speak, tigil na rin lahat ng tulong ng Makati sa kanila? Kasi sila mismo nag-aalala, nangangamba. Kasi kung gagamitin mo kayong argument ng Taguig na hindi kailangan ng writ of execution, ay dapat itigil ko na. Pero hindi ko ititigil. Dahil hanggang sa walang writ of execution, hindi ako titigil. Hanggang sa walang advice ang Commission on Audit na hindi na ako pwede magbigay ng tulong sa kanila, hindi ako titigil. Kawawa naman yung mga tao. Bakit sinasabi bang pwede na silang pumunta sa Taguig? Bakit may pera ba yung Taguig para tulungan sila? Anong timetable na nakikita? Gaano ba katagal, kayo po ay bilang isang abogado rin, gaano ba katagal maglabas ng writ of execution? Doon na ako nagtataka eh. Bakit gaano ba katagal gumawa na? Nagtataka nga ako bakit ang tagal maglabas ng writ of execution. Kasi mabilis lang dapat ang writ of execution. Sinasabi nga, may entry of judgment na. Naglabas na, sinabi na nga ng last June pa, di ba? Naglabas yung Supreme Court na tapos na ang suntuang bakbakan, di ba? Bakit hindi pa nag-i-issue ng writ of execution ng ang RTC? Yun nga, that is the $1 million question. Bakit hindi pa nag-i-issue ng writ ang RTC? Okay. Mayor, thank you. Maraming salamat sa mga paliwanag ninyo. Naglalagablabang at least nakahinga ng maluwag yung mga nagtatanong doon. Ibig sabihin, tuloy ang tulong ng Makati sa kanila. Tuloy. Apa. Tuloy hanggang sasabihin sa akin na hindi na pwedeng ituloy. Ayun. Mayor, salamat. Ako. Happy birthday, Jerry! Thank you, Mayor. Mayor Thank you. Abby Binay ng Makati.